at tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ano man ang inyong kalagayan, mga kapatid, nawa ay patuloy po tayong samahan ng ating Panginoon at patuloy po nating madama sa bawat araw ng ating buhay ang kalinga at pag-akay ng Panginoon sa atin, sa kanyang kabanalan at sa kanyang katuwiran. Ang layunin ng programang ito ay walang iba kundi upang dalhin tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa ikaliligtas ng ating pong mga kaluluwa sa araw ng pagparito ng ating Panginoon. Ang programang ito ay purely spiritual program na kung saan araw-araw po nating mapapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7 at sa page ng UPC Bulan Church. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagkilos upang abutin ang marami nating mga kababayan sa pakikipagtulungan ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng pag-share natin ng ating daily program, ang ating episode, mga kapatid. Tayo po ay kasangkapanin ng Panginoon upang sa ating maliit na mga kakayahan ay marami ang maabot na mga kaluluwa at mailapit sa Panginoon at makakilala sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Buksan lamang po natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan, mga kapatid, at hayaan po natin na ang mga salita ng Diyos na ating pong ipinaglilingkod sa programang ito ay maging kaparaanan at kasangkapan ng Panginoon upang tayo po ay makasunod sa kanyang banal na kalooban. Purihin ang Panginoon. Welcome to our program, si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat sa 63 barangay na sakop ng Bulan at maging sa mga karatig bayan ng Bulan dyan sa area ng Magallanes, Sorsogon, Huban, Castilla, maging dyan sa lugar ng Erusin at Matnog, at ganoon din dyan sa mga isla ng Northern Samar, sa isla ng Ternate and San Vicente. Ganoon din po dyan sa Ticao Island, sakop ng Masbate. Good morning po sa inyong lahat. At ganoon din ang ating mga FB viewers sa page ng UPC Bulan Church. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay. Ganon din po ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan mayroon tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo maglingkod ng tapat sa Diyos despite of all difficulties and hindrances sa ating pong paglilingkod. Piliin nating maging matatag, maging matagumpay, at nariyan ang pangako ng Panginoon na tayo po ay kanyang sasamahan, mga kapatid, at hindi niya tayo pababayaan. Good morning din sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy po tayong maglingkod ng tapat. Piliin natin ang maging matatag at maging malago sa pananampalataya. Huwag tayo maging stagnant o maging lupaypay o pahina-hina, sapagkat ngayon ay mas malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Maging sa congregation dito po sa Iquirino, good morning, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga pinagdadaanan na mga pagsubok, mga hadlang, ang Panginoon ay nangako na hindi niya tayo iiwan, mga kapatid. He will be with us as He promised, mga kapatid.
even unto the end of the world. So, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, lagi nating isipin na kasama natin ang Panginoon. So, kailangan nating magpakatatag, magpakatibay sa pananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, mga kapatid, maaari yan ay prayer request o di kaya testimonies o any concern na may kinalaman sa spiritual na mga bagay. Pwede po kayo magpaabot ng inyong mensahe through text or sa messenger, mga kapatid. Sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At sa mga viewers natin sa Facebook Live, pwede po kayo dyan sa comment section magpahatid ng inyong mga mensahe o di kaya sa page ng UPC Bulan Church sa Messenger. Isend nyo po ang inyong mga mensahe at yan po ay ating bibigyan ng panahon, mga kapatid. Kung prayer request po yan, ipagpipray natin. Kung hindi man on air, ay ipagpipray natin sa ating mga schedule ng prayer, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at ipinag-aanyaya po namin sa inyo, mga listeners natin dito sa Bayan ng Bulan, ang ating mga schedule ng gawain, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Meron po tayong Bible study dyan po sa lugar ng Biton, Magallanes, Sorsogon, sa Labini family. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa Biton, Magallanes. Ang Labini family at lahat ng mga dumadalo dyan sa gawain ng Panginoon, patuloy po kayong pagpalain at patatagin sa pananampalataya. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Otabi, Bulan, maging dyan sa May Tarhan, sa Bagong Silang. Good morning sa ating mga kapatiran dyan. At ganon din dyan po sa lugar ng Inararan ng ating mga kapatiran dyan. Good morning po sa inyo. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa JP Laurel, sa Zone 7. Ay patuloy po kayo dyan i-bless ng ating pong Panginoon. At ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Tula-Tula Sur, Magallanes, dyan sa Lapinig, dyan sa Kadandanan, maging dito sa Ikirino. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Balitaan nyo po kami kung kayo ay may mga magandang patotoo or testimony sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang ating mga OFWs na mga kababayan sa iba't ibang bansa, saan man po kayong bansa naroon, habang kayo ay nakasubaybay sa programang ito, good morning sa inyo, mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Good morning sa aking kaklase dyan po sa Singapore, Sister Jocelyn Marmol. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong pagsubaybay sa programang ito ay maging daan upang patuloy po tayong sama-samang maglingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Maging ang ating mga OFWs dyan po sa lugar ng Saudi Arabia. Good morning po sa inyo dyan. Maging dyan sa Italy, ang ating mga viewers po dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon, sumayin niyo po ang kalakasang espiritual. Good morning kay Brother Junel Gabad, watching from Angeles, Pampanga. Pagpalain ka ng Panginoon. Praise the Lord. At ganon din po ang ating mga OFW dyan po sa lugar ng Kuwait, sa lugar ng Qatar. Ayan, marami po. Maging dyan sa Sabah, Malaysia. Dyan sa Palau. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon, mga kapatid. At lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Prayer natin sa Diyos na lahat ng mga OFWs ay i-bless ng Panginoon sa inyong mga pagsisikap, mga sacrifices na inyong ginagawa just to prepare the better future of your family. Nawa ay kasihan po kayo ng Diyos at pagpalain. Good morning kay Nanay Ida, Nanay Levi, dyan po sa Barangay Hamorawon, Bulan. Ganon din kay Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton.
At Sister Jocelyn Rosul, Sister Jane Ioy, good morning, watching from Zone 7. At maging si Nanay Alice dyan po sa Barangay San Juan Daan, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Medyo limited yung ating time to recognize our viewers. However, alam po ng Panginoon ang kagalakan ng inyong mga puso habang nakasubaybay sa programang ito. Patuloy po kayong i-bless ng Panginoon at magpagamit po tayo sa Diyos upang marami din ang mapagpalang mga kaibigan natin at mga kapamilya by sharing our episode sa inyong mga Facebook account, mga kapatid. By doing that, patuloy po na magkakaroon ng chance na maligtas yung mas maraming makakapanood sa ating pong programa. To God be all the glory. Batiin ko rin ang aking panganay na anak na nandyan sa Legazpi City. First time na mahiwalay sa amin dahil sa pag-aaral. Good morning kay Sister Angel Rosari, ang aking panganay na anak. Pagpalain ka dyan ng Panginoon sa iyong pag-aaral. Praise the Lord. Tuloy tayo mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay. Ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. This morning, we will discuss about God's new covenant. Ang bagong pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga anak. Alam po natin mga kapatid na ang Biblia ay nahahati po sa dalawang tipan or testament or covenant. Meron tinatawag na Old Testament at New Testament. Sa Old Testament, ang pakikipagtipan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kautusan sa pamamagitan ng dalawang tapyas na bato. Alam po natin yan mga kapatid, the first covenant given by God to Moses was written in the tables of stone. Doon sa Mount Sinai, mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang kanyang unang mga kautusan, pakikipagtipan sa kanyang mga anak, na kung saan mga kapatid, pagbaba ni Moises mula sa tuktok ng Mount Sinai, dala-dala niya, pasan-pasan niya sa dalawang tapyas na bato, nakasulat yung tinatawag na 10 Commandments. Exodus chapter 31 verse 18, and he gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai 2 tables of testimony, tables of stone written with the finger of God. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo at mga tapyas ng bato na sinulatan ng daliri ng Panginoon. Makikita natin mga kapatid na sa Old Testament, sa unang pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga anak o sa tao, na ang kanyang kautusan, mga kapatid, ay mismong ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, isinulat niya ng kanyang daliri doon sa tapyas ng bato yung mga kautusan na ibinibigay niya sa kanyang mga anak upang sundin at upang ipamuhay. And we know that's the story, mga kapatid, that even Moses, mga kapatid, he failed to obey the covenant. Even Moses failed to obey. That's why
he wasn't able to enter into the promised land. Alam po natin ang kasaysayan, natanaw lamang ni Moises ang promised land. Pero namatay siyang hindi niya narating. Bagamat yung kautusan, siya ang binigyan, mga kapatid. Ngunit siya mismo na binigyan ng kautusan ay hindi siya nakarating doon sa ipinangako ng Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, ayon sa binasa natin sa Hebrews, ang Diyos ay nagsabi, ito ang tipan na gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Ayan. Kasi yung unang pakikipagtipan, walang taong nakasunod ni isa. Kaya nga ang sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung kalagayan ng tao, come short of the glory of God. Regardless of your talent, if you have talents, regardless of your ability, good deed, mga mabubuting gawa, hindi po yan sapat upang maabot natin yung pamantayan ng Diyos. So, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga ang Panginoon ay pumarito, nagkatawang tao, ang sabi niya, I came not to destroy the law but to fulfill the law. Only the Lord Jesus Christ in His humanity, siya lang ang nakatupad ng kautusan. Sapagkat ang sabi niya, hindi siya pumarito para sirain ang kautusan, kundi tuparin ito. Kaya siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na itinigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan at para sa ating kaligtasan. So gaano kasaklap mga kapatid na mismong si Moises na ginawang leader ng Panginoon ay hindi siya nakasunod doon sa kautusang binigay sa kanya ng Panginoon. How about yung mga tao? Nasunod ba? Hindi rin. Sa katunayan, mga kapatid, bago pa maibigay ni Moises sa mga tao ang kautusan, sa pagkainip ng mga Israelites, dahil tumatagal si Moises sa Mount Sinai, na hindi alam kung buhay pa siya o patay na, ang mga Israelites ay nakalabag na sa kauna-unahang utos. Ano ang utos ng Panginoon? Huwag kang gagawa, huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yung unang utos pa lamang, di pa nga na-present sa mga Israelites, nalabag na. Kaya nga alam natin ang kasaysayan, nagalit si Moises at inihampas niya yung daladala niyang 2 tapyas na bato na pinagsulatan ng kautusan. Nagalit si Moises sapagkat hindi niya pa man na ipipresent officially yung 10 Commandments, nalabag na sapagkat naabutan ni Moises ang mga Israelites na kung saan sumasamba na sila sa mga nililok ng kamay ng tao na ginto, na ribulto. Sinasamba nila. Pagdating ni Moises, yun ang naabutan niyang senaryo na yung mga Israelites ay sumasamba na sa ribultong gintong baka na ginawa nila habang wala si Moises. So makikita natin mga kapatid, si Moises ay hindi nakatupad sa kautusan, hindi siya nakarating sa lupang pangako.
Only Joshua and Caleb, mga kapatid. Sila yung original na buhay from Egypt na nakarating din ng buhay sa Promised Land. The rest ay nagkandamatay na po. Mga reklamador sa wilderness at yung ibang mga buhay na nakasama ni na Joshua ay yung mga ipinanganak na yon habang sila ay nasa wilderness. Kasi imagine, 40 years po sila na nag-wander sa wilderness because of the spirit of complaining. Dahil sa kanilang pagrereklamo, sila ay nagpaikot-ikot lamang doon sa wilderness. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, yung attitude ng pagiging reklamador ang nagpapabagal para hindi natin marating yung paglago na sumisimbolo sa Promised Land. Masdan natin yung mga Kristiyanong panay reklamo, reklamador, tisurin, tampuhin, bumabagal ang kanilang paglago. Kagaya ng mga Israelites, the more they complain to God, the more na sila ay nagwo-wander, palaboy-laboy, paikot-ikot lamang sila doon sa wilderness. Tandaan natin, halos naging destination na nila ang wilderness, na samantalang hindi iyon ang kanilang destiny. Dadaanan mo lang yung wilderness, hindi ka dyan habang buhay. Imagine ang iba nagkandamatay na sa wilderness because sila ay reklamo ng reklamo sa Panginoon. Kaya mga Kristiyano, kung mayroon man kayong wilderness of trials na pinagdadaanan, remember that wilderness is not your destiny. You have the Promised Land waiting for you. Ang Promised Land ang ating destiny, not the wilderness. May mga Kristiyano na namatay na sa wilderness, hindi nakarating sa Promised Land na yun dapat ang destiny. Bakit namatay sa wilderness? Dahil sa pagrereklamo. Kaya yung mga reklamador, lagi yung pagod pero walang nararating. Tandaan natin yan sa paglilingkod sa Diyos. Kung sa military, meron silang motto or principle na obey first before you complain. Sa Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, huwag ka mag-complain, just obey. Sa military, pwede ka mag-complain basta nag-obey ka na. Dahil ang kanilang master ay tao lang. Yung kanilang officer or in charge sa hukbo ay tao lang. So you can complain dahil tao lang ang nangunguna sa hukbo. Pero kung alam mo na ang sinusundan mo ay ang Diyos, never complain to the will of God, to the process of God upang makarating ka sa kanyang Promised Land. So mga kapatid, yan ay munting paalaala sa mga naglilingkod sa Panginoon. Maaring hindi natin gusto yung mga pinagdadaanan natin. Natural yan, wilderness yan eh. But we must remember that wilderness is not our destiny. We are just passing through. Dumadaan ka lang. Hindi ka dyan mananatili. Maliban na lang kung hindi tama ang ating attitude. Na para bang magiging destiny mo na habang buhay ang wilderness na dapat dadaan ka lang naman dyan. Ang iba hindi na nakaalis sa wilderness because of bad attitude, doubt, and spirit of
complaining. Ang buhay ng Kristiyano dito sa mundo ay hindi po bed of roses. The Lord Jesus Christ said that in this world, we shall have tribulation. So don't complain to God when you have tribulation. As long as you know that it is the Lord who direct you, just obey and have faith, trust in Him. Sapagkat wala pang sumusunod sa Diyos na napariwara. So, ang nangyari sa wilderness, tumagal sila ng tumagal. Kaya sa mga mananampalataya, para hindi kayo magtagal sa inyong mga wilderness of suffering and trials, habang kayo ay nasa wilderness ng pagsubok, lalo niyong ipakita ang inyong katapatan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Upang isang araw, yung wilderness na iyong pinagdadaanan ay natawid mo na sa tulong ng Diyos. Sa bawat kapighatian ng buhay, may pagpapalang naghihintay sa dulo nito kung tayo ay magpapatuloy at magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. So tuloy tayo. Hindi nasunod yung unang tipan ng Diyos sa tao. So the Israelites failed to obey the old covenant. That's why the Lord said in Hebrews chapter 10 verse 16, "This is the covenant that I will make with them after those days. Saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more." That's the new covenant, mga kapatid. The old covenant, written in the table of stone, but the new covenant is written upon our hearts. Iuukit niya sa ating mga puso. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang kautusan. So the old covenant written in the table of stone, but the new covenant, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. So you see the difference of the old covenant and the new covenant. Ang bato ay matigas. Kaya hindi niya na doon isusulat. Lahat ng mga tao sa sa Old Covenant ay wala pong nakasunod doon sa batas na nakasulat sa bato. Subalit sa panahon natin ngayon, ang kautusan ng Panginoon hindi na sa bato isinusulat, kundi sa puso na ng tao at sa isip ng tao. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, na kapag tinatawag kayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, once na nakarinig ka ng ganitong pangangaral, nauulinigan mo na yan, napagbubulay-bulayan mo na yan sa puso mo at sa isip mo. And because the new covenant is written upon our hearts and mind, it is easy to meditate, it is easy to feel the power of the written words in our hearts. Unlike doon sa written word upon the stone, mga kapatid, matigas ang bato.
Pero ang puso ng tao, pwedeng palambutin ng ating Panginoon. Kaya kaibigan at kapatid, payagan mo ang Diyos ngayong umaga while you are listening to this preaching. Allow God to write His commandment upon your heart and your mind. Na ito ay pagbubulayan mo araw at gabi, mga kapatid, upang iyong masunod ang lahat ng iniutos ng Panginoon at ang pangako niya, behold, I will be with you even unto the end of the world. Yung ating mga kasalanan, kung tayo ay nagsisi sa Panginoon, kung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at sinurrender natin ang ating mga buhay sa Panginoon, mga kapatid, He promised that He will remember our sins no more. Blotted out na siya, mga kapatid. Hindi ka nasusumbatan ng Panginoon. Hindi ka na pwedeng i-accuse ni Satan sa pagiging makasalanan because you are now forgiven by God and your sins are blotted out. Forgiven ka na. Bayad ka na, mga kapatid. Because the wages of sin is death. The death of Jesus Christ is the wages of our sin. Supposed to be, tayo ang makrucify at mamatay sa krus ng Kalbaryo. But Jesus Christ was crucified. Instead of me and you, Jesus was crucified. Mga kapatid, He died in order for us to live. He became poor in order for us to be rich in faith and in all aspects of our lives. So, nagkaroon ng great exchange, mga kapatid. Jesus Christ being God, He came from heaven. He left His throne and became a human being like you and like me for our redemption, para maligtas tayo, mga kapatid. Nagkaroon ng great exchange. Siya na Diyos, nagkatawang tao. Tayong makasalanan, pinatawad tayo. Kaya mayroon tayong obligasyon na maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa bawat makasalanan na nagsisisi, in every sinner that will repent, there is forgiveness waiting for them. Yung biyaya at habag ng Diyos ay naghihintay sapagkat inihanda na ng Panginoon yung kapatawaran 2,000 years ago when He died at the cross of Calvary. Inihanda niya na yung tinatawag na kaligtasan, kapatawaran sa mga magsisisi sa kasalanan balang araw. Kaya bago ka pa man magbago, bago ka pa man magsisi, handa na ang kapatawaran ng Diyos para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin is to surrender your life completely to God. Repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Purihin ang Panginoon. So si Moises, bagamat siya ay leader, pero hindi siya nagbenepisyo ng ipinangakong
promised land. The new covenant given by God is better than the old one. Totoo yan, mga kapatid. Kasi sa old covenant, lahat ng tao ay guilty sa kasalanan. Subalit sa new covenant, we are justified, forgiven, mga kapatid. So you see the difference and the result of two different covenants. The old covenant, we are all guilty of sin. But in the new covenant, we are forgiven and justified because of the blood of Jesus Christ. Because of the atonement, mga kapatid, ng kasalanan, na dapat tayo ang mapako sa krus, ngunit inako ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So let us enjoy the privilege of serving the Lord under the new covenant given by God. His grace and mercy para sa atin, available po yan sa mga nais maglingkod sa Panginoon. Sa Old Covenant, mga kapatid, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero sa New Covenant, anong sabi ng Panginoon? Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Mga kapatid, may mga benepisyo sa New Covenant ng Diyos na wala doon sa Old Covenant. Sa Old Covenant, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa New Covenant, si Kristo ang namatay para tayo ay mabuhay. Iyan ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. Hebrews chapter 8 verse 7, sapagkat kung ang unang tipan na yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. So may kakulangan daw yung lumang pagkikipagtipan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, gagawa ako, I will make a new covenant better than the old covenant. Dahil walang maliligtas na sino man sa atin gamit ang old covenant, mga kapatid. Dito ang ating kaligtasan sa under the new covenant of God. Diyan ang ating kaligtasan. Diyan ang grace ng Panginoon. Na hindi mo na kailangan pahirapan ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan maghandog ng mga tupa, baka, at kambing, at mga kalapate as atonement for your sin. Because Jesus Christ is the Lamb of God. He offered His life as atonement and sacrifice for the sin of the world. Kaya tinawag siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And He was the final sacrifice for our redemption once and for all. Kaya nga ayaw ng Diyos na may mga gagaya-gaya sa pagpapapako sa krus na hindi niya naman iniuutos. Sapagkat nung siya ay nakabayubay sa krus, Jesus said, it is finished. When He was crucified at the cross of Calvary, He said, it is finished. It means no more sacrifice, no more blood of the Lamb, no more atonement for sin. Because Jesus Christ
is the Lamb that was slain for our redemption. He was the final sacrifice for our redemption once and for all. Kaya paglingkuran mo na lang ang Panginoon, tanggapin mo ang Panginoon na nagbayad ng kasalanan mo sa krus. Sa halip na gayahin natin ang kanyang pagpapako sa krus, na wala naman niyang kwenta kung gagayahin natin, sundin na lang natin ang kalooban ng Panginoon under His new covenant. The way of salvation is to be born in water and in the Spirit. Jesus said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John chapter 3 verse 3 to 5. Mga kapatid. Ephesians chapter 3 verse 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. So Jesus Christ wants to dwell, not just to visit, but to dwell in our hearts. Mananahan siya sa ating puso. Psalms chapter 119 verse 11, David said, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Kapag ang kautusan ng Panginoon ay nasa puso mo, yan ang pinakamabisang pangontra, panlaban sa pagkakasala. Kapag nakalagay sa puso mo ang salita ng Diyos, hindi ka paghaharian ng kasalanan. Because the Word of God is powerful, sharper than any two-edged sword. Kaya yung mga taong sinukuan na ng mga kapamilya para mabago, sinukuan na ng mundo, ng lipunan, isinuka na ng mundo dahil sa kasamaan, pag lumapit ka sa Panginoon ng buong puso at isinulat ng Panginoon ang kanyang salita sa iyong puso at isipan, mababago ang buhay mo, mga kapatid. Sapagkat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kumikilos, sapagkat hindi na yan nakasulat sa bato, nakasulat na yan sa puso at isip ng tao. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At dagdag pa niyan, bukod sa nakasulat ang kanyang salita sa ating puso, Joel 2:28, ibubuhos pa niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Joel chapter 2 verse 28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Yan po, mga kapatid. Nakasulat na yung kanyang salita sa puso at isip ng tao. At i-empower pa tayo ng Panginoon through His Holy Presence, the power of the Holy Ghost. Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yan ang advantage ng New Covenant. May Holy Ghost na mag-empower sa tao. The Holy Ghost will remind us about the Holy Word of God. Ito yung advantage ng mga mananampalataya sa New Covenant. Pinupuspos niya ang mga Kristiyano ng kanyang banal na espiritu to empower the believers
upang makapanatiling matapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, i-desire natin lagi na tayo mapuspos ng Holy Ghost. Kung mayroon ka ng mga pag-aalinlangan bilang Kristiyano, ang kailangan mo ay refreshment ng Holy Ghost. Sa iyong pagdalo sa gawain, purihin mo ng lubusan ng Panginoon at maranasan mo yung revival, kapuspusan ng banal na Espiritu. Upang yung mga kahinaan ay papalitan ng Diyos ng kalakasan. Ang kabiguan ay papalitan ng Diyos ng katagumpayan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Yan po ang ating natalakay ngayong umaga. I hope na naging kalakasan niyo po mga kapatid ang paksang ito. Actually, mas mapalad tayo ngayon sa New Covenant compare sa Old Testament Covenant. Ang daming kautusan doon. Na bawat pagkakasala mo, mag-aalay ka ng baka doon sa altar, ng kambing, depende sa kung gaano kalaki ang iyong kasalanan, magdadala ka ng mga hayop para ipanghandog. Ngayon, kung ikaw ay makasalanan at wala ka namang alagang hayop para ihandog, paano ka makakapag-serve sa Panginoon? Paano mababayaran ang iyong kasalanan na sa Old Covenant, kailangan ang dugo ng mga hayop as atonement para sa kasalanan ng tao. Pero ngayon, ang kailangan mo lang ay lumapit sa Diyos with complete surrender. Your life, mga kapatid, complete surrender your life to the Lord. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, kung unawain natin mabuti, mas mapalad sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano, mga kapatid. Sa Old Testament, hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos na wala kang handog. Ngayon, mga kapatid, marami nga mga Kristiyano, tisod sa paghahandog, pwede magsimba. Sa Old Testament, hindi ka pwedeng magsimba, hindi ka pwedeng sumamba na wala kang handog. Pero ngayon, marami mga tao labas-pasok sa gawain, sa simbahan, na hindi naman naghahandog. Ang iba nga, hindi naghahandog, tisod pa sa paghahandog. Okay lang yun. You can go to church, worship the Lord, mga kapatid. I-offer mo yung sarili mo. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Mga kapatid. So mapalad tayo ngayon sa New Covenant. Kaya wala nang dahilan para hindi natin paglingkuran ang ating Panginoon. So tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos, mga kapatid. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa bagong covenant na iyong inilatag sa mga taong nais maglingkod sa iyo. Na sa pamamagitan ng pangangaral na ito, ay isinusulat mo ang iyong salita sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Panginoon, patuloy kang tumawag ng mga tao upang kumilala at maglingkod sa iyo. Under the new covenant that people needs to have faith in God, repent, and be baptized in your name, Jesus Christ. We pray, God, kausapin mo po ang aming mga kababayan sa kanilang puso at isipan. At patuloy mo silang akayin sa banal na pagsunod sa iyong kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. Maabutan mo kami na naglilingkod ng tapat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng sumubaybay ngayon at lahat ng mag-share ng episode na ito sa kanilang mga Facebook friends. We pray to bless them, O God. Use them to bring this message sa nakakarami. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa, magpagaling ka ng mga may karamdaman, mag-provide ka ng mga pangangailangan ng iyong mga anak habang kami tapat na naglilingkod sa iyo.
Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magpaalam sa radyo, ang ating pong mga pagsamba sa Panginoon, bukas, araw ng Sabado, tuloy po ang ating pagsamba kahit may notice na brown out dito sa Quirino kasi batch by batch naman tayo, mga kapatid. Araw ng Sabado ang ating pagsamba dito sa Quirino alas 8 ng umaga. At yan naman po sa Magsaysay, araw ng Sabado, bukas alas 2 ng hapon ang ating pagsamba. At sa araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa congregation ng Santa Remedios Bulan, katabi ng Bulan Gymnasium, mga kapatid. Alas 7 ng umaga. So yan po ang ating gawain, mga kapatid, sa araw ng bukas at hanggang araw ng Linggo. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga nais magpaabot ng inyong mga mensahe, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na